Ay, pinabarangay ko. Ay, yung sabi ng barangay. Sino ang pinabarangay mo? Yung si Vanessa nga ho, tango hindi natigil ho. Nabigla kami nang makatanggap ng isang mensahe patungkol kay Ate Vanessa na ito nga daw ay tila bumalik na naman sa dati. Noong huli kaming magkita ay maayos na siya. Pag wala nga ho, inubos lahat na gamit. Kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Okay naman na sir. Salamat sir. In the depths of silence, where echoes remain, you were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Now you're gone, and I'm losing my mind, losing my mind, I'm losing my mind. Now you're gone. Why did you cut me up, bring me out, and leave me high and dry? You were the laughter that kept me alive. You were hello when I was goodbye. An ember that flickered and then faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. Now you're gone, and I'm losing my mind, losing my mind, I'm losing my mind. Now you're gone. Why did you call me up, bring me out? Okay, so guys, magandang araw sa lahat. So bago ako magsimula sa vlog natin ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa mga ginagawa naming video araw-araw sa ating YouTube, sa ating Facebook. Thank you po sa inyo. At ngayong araw ay napadpad tayo dito ngayon sa Lucena. Ngayon na lang ulit tayo dito nakapunta. Kasi nga nakatanggap ako ng hindi magandang balita patungkol po kay Ate Vanessa. Isa po sa tinutulungan natin na napagamot natin, napacheck up. Dating may depression tapos gumaling, nakapagnegosyo dito. So ngayon, may hindi magandang balita sa kanya na nangyari. Kaya andito kami ngayon para alamin. So tara guys, at kasama ko ang team, si Luke, si JM nandiyan dyan sa likod ng camera. So samahan nyo kami sa mission natin ito ngayong araw. So sana dito si nanay ngayon para nang sa ganun ay makausap natin. At si Ate Vanessa, hindi ako sure kung nasa saan siya ngayon, no? So tara. You were the laughter that kept me alive. I said hold on. So, Nay, kamusta muna? Kamusta muna po kayo? Ay, ayos naman ho. Kaya lang ho, si Vanessa ay sinumpong ay pumunta muna sa kaibigan niya. So, paano pong sinumpong, Nay? Eh, isang maga ho ay hindi ho nakakatulog at yung asawa ay lumaya ay hindi ho nakakatulog. Hindi siya pinatulog ng asawa? Ay, nagwala na naman ay pumunta ho muna sa kaibigan sa Lopez. Nagwala po si Vanessa dito sa bahay niyo. Ano pong ginawa niya? Ay, ganun din ho yung pag nagwawala ay nagbabasag ng gamit. Nagbabasag? Bakit, kailan po ba nakalaya yung asawa niya, Nay? Nung ano ho, Ning, ano nga pizza yun, Ning? Nung makalaya? Nung Lunes, ano? Pizza? Hindi pa, wala pa. Matagal-tagal na pala, Nay. Upo tayo dito, Nay. Upo kami dito tayo. Ay, sige ho. Ay. Bali, hindi na po pala ni Ate Vanessa na ipagawa itong kwarto niyo sa taas, ano? Ay, ano ho, ayan ho, dingding ho. Kumuha siya ng 2 dingding at saka ho yung tatlong, ano ho. Ano tawag din? Ay, bakit po yero? Ang sinabi ko that time, nanay, kay Ate Vanessa, bumili siya ng, tawag doon?
Hardiflex. Para, kunenta ko nga yan binilang ko kung ilang Hardiflex yung ilalagay. Siya ang bumili. Kaya binigyan ko siya ng perang pambili. Tapos nakita ko sa labas, walang dingding. Ito lang ho ito ho, magkabilaan lang ho ang diningding niya, at saka 3 yero. At saka ho yung isa ay nandito sa labas. Bakit flat sheet lang yung binili niya? Tingnan ko nga sa taas. Yung iba Wala, yata bukas din. Ho? Nay, bukas na bukas din yung... Kasi Taas kinapuso yung kabila ay nandito ho, sa ganito yung isang kabila. Kaya nga po, Nay. So, Nay, nakatanggap kasi ako ng balita kay Ate Vanessa. Oo. Nasabi niya sa akin, pinalayas niyo daw siya. Oo nga, wala nga ho, inubos lahat ng gamit. Kaya ayaw ko dito patuloy yung asawa kasi, kaya kami nag-aaway. Sabi ko dun patuloyin muna sa kanila. Sa magulang niya. Sa magulang niya at malapit naman ho eh. Pero dito niya pa rin pinapunta. Pinaasikaso ng bianan niya. At pagka umakasang maga, parang nagkaaway ho nga ho kami, nagwala siya, inubos lahat ng gamit. Ay, pinabarangay ko, ay yung sabi ng barangay. Sino ang pinabarangay mo? Yung si Vanessa nga ho, tango hindi natigil ho. Bakit niyo pinabarangay na alam niyo may siya? Ayun na nga. May depression siya. Ay, para ho siya masabihan. Ay, ayun nga ho. Para mapatigil. Yun lang ho. Ay, inubos lahat na gamit eh. Ay, ito mga bigay-bigay na yun sa amin ito mga ganito. Ay, Yung mga dati niyong lagayin dito, inubos niya? ho. Ay, yung iba ho ay dinala niya. Nasa Lopez ho nga siya. Ngayon siya. Lopez, Quezon? Layo na yan. Dito lang sa unahan ho ng atimunan niyo. Opo. Dinadaanan namin yung pauwi ng Bicol. So, ano bang naging pag-uusap ninyo sa barangay ni Ate Vanessa na? Ay, sabi nga ho sa barangay, mag-iwas-iwas nga ho mga paglayan mo. Bakit na kasi dito po ipinipilit natin Vanessa din yung kanyang asawa na umuwi? Ayaw ko nga magahoy. Ako'y nangihinahiya. Tulad nga ho dyan. Nakatanggap na naman ako ng Balita. Balita. Na Na siya ho ay suspect na naman. Ayun ang inaano ko. nang nakaw na naman. Ay, ayaw ko nga ho. May nag-chat daw sa kanya eh. Bago lang yan. Ito lang. Di ba kakalaya niya lang? Kalalaya nga lang ho. Ayaw ko nga ba? Sakit na yan, nanay niya. Sakit na po Ay, yan. yung nag-chat nga ho si Vanessa dyan sa kapitbahay namin kung nakikita niya. Sabi niya, ay hindi daw. Ay, pero may nagsabi na nakita nga sa gitna. Ibig sabihin si Ate Vanessa nasa Lopez, yung asawa niya nandito? Iniwan nga ho niya. Ayaw kung ba't hindi ho kami nagkaalam. Paano yung mga anak niya? Nasaan yung mga anak Dalawa niya? niya. Yung dalawang bata at saka yung isang malaki lang. Di ba nanay okay na si Ate Vanessa bago nga ako umalis? Umaayos na siya eh. Nagninegosyo na nga siya eh. Tinulang yata ng gamot, ay hindi na naman Kinulang ng gamot o na-stress dun sa asawa? na-stress yata. Aywan ko, yung mga kami nagkakausap na maayos. Kung napunta ako dito na kasi nga natanggap ko sa kanya, pagkakasabi niya, nagka-problema nga daw at pinalayas mo daw siya. Pinalis ko muna. So hindi ko na maalam na siya pala inagwala kaya niyo pinalis. Ano po ba sinasabi niya nung siya nagwawala? Galit ba sa'yo? Ay, galit nga ako. At sabi ko wag ho dito patuloy yung asawa. At malapit naman ho ang magulang niya, diyan lang ho sa Pagbilao, Talipan. Doon muna ituloy. At tulad niya, pag ay siya napapagsuspikan. Yung asawa? Ay, parang nga. Nandito ka ba nung nagwawala si ate mo? Upo ka, dito ka. Nandito ka nung nagwawala siya? Anong nangyari sa ate mo? Bakit bigla-bigla naman ganun? Ay, bigla akong sinumpong gawa ng nagtalo po yung dalawa yung nanay. Ayan ang sinasabi ko. Sila ang nagtalo o yung mag-asawa? Kami yung magtalo ng dalawa. Anong pinagtalunan nyo bago siya magwala? Ay, sabi ko nga, yung una pa, sabi ko pag lalaya yung asawa niya, wag dito tutuloy, doon na sa magulang. At Ayun ang pinagtalunan nyo. Ba't anong sabi ni Ate Vanessa? ay, Gusto niya dito? gusto niya dito. Nung nagwawala siya, dito yung asawa niya? Oo, nandito. Opo. Anong ginagawa ng asawa niya that time na nagwawala siya? Ay, Pinipigil. hindi ko makapigil gawa ng pag napigil ay sinasaktan din eh. Ay, ganun. Sinasaktan ni Ate Vanessa? Ibig sabihin, pati ikaw hindi mo kaya si ate mo? Eh, kaya ko po eh kasi Baka masaktan. Grabe, lalo ganun kung o. nagwawala pag Ay, Kapag
Kapag ka inaawat? Oo, dati naman ho kami nung una siyang hindi naman ho kami mag-aaway. Ganun ho talaga siya pag sinusumpong nag-aawala, nagbabasag. Sa tingin ko na hindi lang basta sa ano yun, stress po yun, na-stress siya. Kasi nga gusto niya din siguro kasi kumpleto yung pamilya niya. Kahit na alam niyo, nakikita ko kay Ate Vanessa kasi kahit na ganun yung asawa niya, mahal niya kasi. Ay, oo, gawa ng mga bata. Gawa ng bata, bukod doon kasal pa sila. Ay, hindi ho. Hindi ba? Hindi ho. Hindi po. Okay, ano yung nakita kong parang sa West? Ay, iwan ko lang baka ano. Kasal po sila na kasi may pinakita nga sa akin sa Huwes yata yun. Ay, iwan ko lang, hindi ko alam. Ako'y minsan nasa trabaho din. Hindi alam ni nanay kung kasal o hindi ang kanyang anak. Bakit nung akong kinasal ba, hindi, di ba nandun ang magulang? Ay, hindi kinakasal yun. Hindi kinasal? Hindi. Okay, baka iba lang ako na nakita, pero may sinend kasi sa akin yung yung magulang ng lalaki dati na parang kinasal sila sa Huwes. Baka. Kasi nakita ko si Ate Vanessa nakasuot ng pangkasal. Oo, dahil tumira ho yan dyan sa Talipan sa Bianan. Okay, so baka ikinasal sa Ate Vanessa na hindi na kayo in-inform. Kasi nga baka hindi kayo boto dun sa lalaki. Okay. So sige, ganito nanay, nangihinayang lang ako kasi di ba alam niyo naman na nag-effort din kami para kay Ate Vanessa na siya'y gumaling. Tapos ganyan naman pala yung nangyari. May ilang buwan na si ate mong wala dito? May isang buwan? Yung isang buwan po. Isang buwan na? May isang buwan na ba? Wala pa. Wala pa naman. Wala pa? Mga 3 linggo, ganyan. 3 linggo. Oo. Grabe. So paano nung umalis siya? Ano sabi niyang huling iniwan sa inyo na pag-uusap? Ay, hindi man ho kami nagkaintindihan ng pag-alis niya. Ako'y nandun sa kabila basta lang siya nagkakot ng mga gamit. Basta lang siya nagkakot ng gamit. Tapos nabalitaan ko yung asawa ngayon iniwan niya. Sa Lopez? Lopez. Hindi kaya sinama rin? Ang asawa? Andyan din? Paano ba ito? Ano ba na yung magandang gawin natin kay Ate Vanessa? Okay ba siya sa tingin mo sa kaibigan niyo? Ay, iwan ko lang. Mga balitaan ko. Na-check naman sa na-check na kahapon dito sa Pwede natin gawin. Natulong para kay Ate Vanessa sa tingin mo nanan. Kasi ako nanghihinayo ako sa part na kumaga naman siya. Yung sa part na alam mo yun. Ayun ho, basta hindi nakainom ng gamot niya at hindi nakatulog parang Ganun kasi. Pero ano nangyari doon sa sinisimulan ng negosyo? Tinigil niya rin? ay, tinigil na yun. Nung time lang na umalis, o naitigil niya na noon pa? Time na umalis ho. Noon lang. Ang laki nga ng niya sa, bayaran niya sa kuryente. Iliwan niya, nagkaroon siya ng maliit na rate. Kasi doon niya nilalagay yung mga paninda niya. Nakapanghinayang. Nasaan erap niya? Ay, bininta na yata ang Yung po ay nakakot namin sa may Santa Teresa. Doon sa bahay niya, pinagdipatan. Ay, nilipat doon? Oo. Ibig sabihin, alam mo kung saan siya naglipat? Oo. Santa Teresa. Lopez yan? Lopez Quezon? Dito lang po kami. Sino yung sinasabi natin ng Lopez? Ay, ngayon, nasa Lopez siya. Umalis daw yan sa Sa ano na po yun, malayo na po yun. Okay. Nabanggit nga pala sa akin ni Ate Vanessa na siya ay nangupahan muna dito. Oo, nangupahan. Na parang that time, nasa Bicol kasi ako nuno. Yung nanay ko kasi that time ay nawala. Matayin ako ng nanay that time. So, yan mga kabayan ko ay na-receive ko yung message niya na siya ano ay matapos palayasin. Nasa kalsada lang daw sila? Nandun pa sila sa bahay. Hindi, bago po sila umupa kasi binigyan lang daw sila ng pangupa. Nag-message po sa akin yung nanay ng lalaki. So, paano na? Anong gagawin natin? Kaya Ate Vanessa, ano pa? Gusto niyo ba siyang matulungan pa rin o ano? Bahala kayo. Na-chat naman mo siya Na-chat naman. Oo, yung ibig sabihin pag tatanungin. Ay, pero Ano po bang plano mo na? Gusto mo bang bumalik dito yung anak mo kasama mga anak niya o hindi na muna? bahala siya kung babalik siya. Pero yung decision mo po, Ay, ako, bilang ina, gusto kong bumalik siya dito. gusto mo siyang kasama Oo. dito. Ay, pero wag lang yung kasama yung lalaki. Oo. At talagang tulad niya, may nakawan ng isang araw dyan sa nakausap ko yung ninakawan, suspect na naman siya. Paano ba yan? Suspect na naman yung lalaki.
Kalalaya pa lang. Siyempre nga naman, ang hirap din naman na, alam mo yun, na nasa poder ni nanay yung nagkakaroon ng mga issue na ganun, di ba? Na naandi dito sa loob ng pamamahay mo. Siyempre, ano na lang din ang tingin sa'yo ng tao na para kang nag-aalaga dyan ng ganun nga, di ba? So, naunawaan ko si nanay sa part na yun, sa gusto niya na mangyari na hindi dito. Pero, paano yan ay, ang lapit kasi ninyo eh, nandito lang yung asawa niya. Kapag ka nandito sa Ate Vanessa, malaking posibilidad na pupuntahan niya talaga dito yung asawa niya. Kaya yun ang mahirap. Ay, pero sabi niya, maganda daw ang tayo niya doon sa Lopez. Doon, sinabi naman niya magandang tayo niya. Nag-chat dito sa kapitbahay namin eh. Okay, ano po ba siya? Nagtatrabaho ba siya doon? O ano? Ay, ewan ko, gawa ng, naiba dito yung isa niyang anak eh. Nagpapadala siya ng pambaong kahapon. Nagpapadala siya ng pambaon dito? So, ibig sabihin, may sideline siya. May pinagkakakitaan siya. Nagtitinda-tinda daw doon. 300 ang padala nung Sabado. Sana nga, nagtitindahan na eh. Kasi baka mamaya, babalik na naman siya sa dati niyang trabaho. Hindi, may tindahan daw. Sabi eh. Pero ikaw, hindi ka nakapunta dun sa part ng Lopez. Dun sa bahay niya. Hindi ka nakarating dun sa tinitira niya. Hindi po. Hindi mo alam kung saan. Hindi po. Okay, kasi kung alam niya sana kung saan, magpapasama tayo sa kanya, bibisitahin natin doon. So, hindi mo alam. Hindi po. Subukan na lang natin siguro tanongin sa Ate Vanessa kung willing siya na mapuntahan doon para malaman natin kung anong pwedeng itulong sa kanya. At pwede naman makakausap eh. Ngayon po ba, pwede po bang matawagan? Mayroon po ba kayo dyan pwedeng makontak sa Ate Vanessa at makausap natin? Oo, din na sa tindahan. Tatanungin. Sige nga po, akin na muna po nanay ang microphone. Sige po nanay, makikiusap muna ako sa iyo. Okay, hawakan mo to microphone yan. So, anong ulit pangalan mo? JC po. JC, ikaw, anong nakikita mo sa ate mo? Bakit, unang dahilan, bakit hindi niya masukusukuan yung mister niya kahit na paulit-ulit na nakukulong? Ay, kasi, parang, nagwawapuan siguro yung kapatid ko dun sa lalaki. Sa lalaki. Kasi may tsura naman talaga, Guping naman talaga yung lalaki. Tsaka, sinasabi nga din niya, mabait daw yung dati, di ba? Nakita mo ba yung time na yun? Yung time na mabait pa yung lalaki? Opo. Gawa ng kasama po namin dito sa bahay. Anong masabi mo sa kanya noon nung hindi pa siya nalulong sa ganun? Ay, nung una naman po yung napakabait nun. Ay, kalibin pa nga po dito nung kapatid ko eh. Mabait talaga siya. Masabi mo mabait talaga. Tsaka, mga isang buwan, hindi ko alam talaga na nagdadrugs yun. Nagtitake na ng ganun, ng pinagbabawal na gamot. Yung mga Sino una nakaalam niyan sa pamilya ninyo na siya ay nagtitake ng ganun? Si ate mo, ikaw, si mama mo, sino? Sino una nakaalam? Ako, ikaw nung lang po kami dito eh. Ako lang lalaki dito eh, kapatid ko ng babae. So ikaw yung napagkukwentuhan niya, marahil? Kung nakita mo talagang ginagawa niya? Inaakit ko ako. Ay, ganun? Sabi ko, Doon pa lang, confirm mo na siya ay gumagamit ng ganun. Sabi ko, hindi na ako nagaganyan. Ay, hindi. Sabi ko po, hindi ako nagaganon. Okay. So, ito bang, itong ate mo, okay ba siya sa'yo na nandito o okay sa'yo na malayo siya? Kung ikaw tatanungin. Sa akin po, okay na nandito. Kasi, mas masaya ho at marami ho kami dito. Mga pamangkin mo. Mga pamangkin ko po. Kagaya ngayon, solo-solo ka lang dito kapag si nanay, kayong dalawa lang. Opo. Saka hindi yun nahihirapan si nanay. Kausapin natin dito sa Ate Vanessa. Ate Vanessa, kamusta po? Kamusta ho kayo? Saan? Medyo hindi abot dito yung wifi. Medyo malayo. Medyo malayo na tayo sa wifi, nakakonect lang yung wifi. Saan po ito na may-ari nito? Saan? Diyan lang sa tindahan. May wifi sila. Yung tindahan po dyan. Medyo hindi na kasi dito abot ay. Ate Vanessa, kamusta ka po dyan? Kamusta ka po?
Hindi niya ako naiintindihan. Sayang, makausap sana natin si Ate Vanessa para malaman natin kung ano yung pwede nating maitulong pa sa kanya, di ba? Kasi syempre isa rin siya sa tinutulungan natin, so dapat natin may isaayos din natin sila, di ba? Wala nang signal na wala nang signal dito. May wifi yung may tindahan dito eh. Malapit lang. Oo, umaabot yung wifi dito. Try natin kausapin, guys. Tawagan natin para malaman natin kasi medyo malayo siya Lopez. Tapos bukod pa dun, di pa natin alam kung saan. Sa Lopez. Willing naman tayong pumunta dun, guys. Wala namang problema. Ba't ayaw nang sumagot ni Ate Vanessa ngayon? Try natin. Last. Tawagan natin isang beses pa. Hello po, Ate Vanessa. Ate Vanessa. Kamusta po kayo dyan? Nagninegosyo. Nagninegosyo ka po? Oo. Ano pong negosyo nyo dyan? Sari-sari store. Sari-sari store. Okay naman po kayo dyan? Okay naman, sir. Okay, nandito ako sa inyo kasi inaalam ko nga yung nangyari sa iyo kasi nung time na nag-message ka sa akin, nasa Bicol ako noon kasi namatayan ako ng nanay, so hindi agad ako maka-action dun sa problema mo. Ano, sir? Sabi ko hindi agad ako maka-action sa problema mo noong nag-message ka sa akin. Kasi Okay naman ako. nasa Bicol kami noon. Pero kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Okay naman na, sir. Salamat, sir. Okay ka na, hindi ka naman na kagaya na naman ng dati, hindi naman bumalik. Hindi naman na bumalik yung dati. Ano, sir? Hindi na bumalik yung dati mong sakit. Hindi na, sir. Mabuti naman kung ganun, guys, di ba? Okay, so sige. Mag-iingat kayo dyan ng mga anak mo. Salamat, sir. Okay, walang ano man. Basta ang inaalam lang namin kung kamusta yung health mo, yung kalusugan mo, kung ikaw ba'y bumalik na naman sa dati. Pero sabi mo okay ka naman, di kampante naman na kami at masaya naman kami at may negosyo ka pala dyan. Salamat, sir. Okay, sige. Mag-iingat ka, Ate Vanessa. Salamat. God bless sa'yo. Okay. Sige. Guys, ayun, nakausap natin si Ate Vanessa at nag-worried lang din ng team kasi nga nag-aalala lang kami kasi baka nga yung sabi nyo baka lumalala siya doon, yun nasa isip ko kaya gusto kong bisitahin. Pero since sinabi naman niya na siya ay maayos, okay na siya, may negosyo, okay na din naman kami na kumbaga panatag na din kami na siya ay nasa maayos na din naman na sitwasyon. Kasi yung asawa ko niya iniwanan dyan eh. Walang pagbabago eh. Kaya nga po kayo na kung sa asawa naman niya, sa tingin nyo, matutulungan ba natin na mabago? Anong pwede natin gawin sa asawa niya? Aywan ko lang. Sa tingin nyo, anong plano? Anong pwede nating magawang tulong sa asawa niya? Baka sakali, hindi pa uli ang lahat, baka mabago pa natin. Para malay natin, dumating yung time magkaayos pa sila ng pamilya niya. Hindi ko Iparehab. Siguro yung bigyan mo yung hanap buhay. Ha? Kahit mga tricycle lang. Bigyan ng hanap buhay. Pero kung ganun nga, hanggat hindi kasi nawawala sa kanya yung paggamit niya, masasayang at masayang lang yung kikitain niya, doon at doon mapupunta yun. Kaya dapat may paggamot muna yung asawa niya. Dapat ang makausap din yung magulang eh. Yung magulang. Okay, so saan ba nakatira yung nanay niya? Aywan ko. Sa Talipan yata? Talipan, Lusay na yan? Oo, dito na sa... Okay, so try kong kontakin na ha. Kung anong pwedeng gawin dun sa asawa ni Vanessa. Baka pwede pa nating matulungan. Sayang yung buhay niya eh. Kaysa siya nakaw dyan, pabalik-balik sa kulungan. Baka may pwede pa tayong magawa. Hindi pa uli ang lahat, di ba? Parehab natin, kausap natin magulang kung papayag. Di ba? Dun gagaling yun, Nay. Yung magulang dapat magdesisyon. Tama naman. Yung
kasama niyo. Oo, yung kasama namin nung ano. Okay, sige, kukontakin ko siya, Nay, ha? Para malaman natin kung anong pwedeng magawa kay Ate Vanessa. Kawawa. Yung si Ate Vanessa na yung asawa niya ganyan. Siya yung mag-isang bumubuhay din sa mga bata. Di ba? Yun na nga. Okay. So, sige po, Nay. Sa ngayon, gusto ko sana may isaayos ko sila. Gusto ko sama-sama din sila. Pero unahin natin yung asawa niya. Ha, Nay? Okay. Kayo, wala kayong contact sa mama niya? Hindi ko kasi alam kung paano ko hanapin sa messenger. Sino po? Hindi po. Yung mama ni Ate, nung mama nung asawa ni Ate Vanessa. Wala po, wala. Wala kayong contact? Okay, so baka mapanood na lang niya to, mag-message kayo sa akin. Pag-usapan po natin tungkol sa anak niyo. Baka may magawa kaming tulong sa anak ninyo. Oo. Ano? So ikaw, wala ka namang problema na? Wala po, wala. Wala naman. Okay, sige, mabuti naman kung gano'n. So guys, ayun, nakita niyo yung update kay Ate Vanessa at okay naman, nakausap natin kanina. So sana mapanatag din yung isip ng mga nagmamahal sa kanya na siya maayos ngayon sa maayos na kalagayan. Okay? Sige. Maraming salamat. Sige, ano ha? Oo.